Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagay yugto natin po malagawain. Ito po ang makinig ng salita natin pinakamamalapang Sus. Kaya po tayo tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamalapang Sus. Nadadalhin po ng ating mga ral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Edwin Monte. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, my beloved preacher, beloved Paul Manzano. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus at Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa araw nito, mahal na Panginoon, sa kalakasan namin taglay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, mahal na Panginoon. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa gana akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos, sa unat dalangin ng aming po minamahal at kinagalang aming malapastor, malapay noon. Langisan mo mga salita mo, Diyos. Pagpalain mo lahat ng natin, malapay noon. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan, malapay noon. At sa pangalan mo, Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyong pag-alinlangan sa pangalan ni Jesus. Demonstrate and doubt yourself in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At bago lahat, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, hallelujah. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hallelujah. And always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, and also the beloved children, the whole family. Purihin po ang ating pinakamamalapay noon sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatira, mga baguhan, ating mga webcast viewer, puri pong ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Puri pong ating mahal na mga minamahal. Talagang bagamat na talagang nararamdaman po natin ang init ng panahon, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Ngunit lahat ng yan, mapapawi ang init na yan sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So the importance of the presence of God, ang kahalagaan ng presensya ng Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya nga si Moses, nung inutusan ng mahal na Panginoon, hallelujah, hindi siya papayag na hindi niya kasama o wala doon ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Atin mo nang buksan ang Book of Exodus, chapter 33, verse 14 and 15. Kindly po sa ating mga Bible reader. The book of Exodus, chapter 33, verse 14 and verse 15. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Yes, hallelujah. Exodo Kapitulo 33, versikulo 14 at 15. At kanyang sinabi, ako'y sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kahinahunan. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Amen. Praise God. Nung inutusan si Prophet Moses, mga minamahal ko, na pangunahan ang mga Israelita, mga minamahal. Sinabi ni Moses, mga minamahal, praise God, na kung ang iyong presensya ay hindi sumama sa akin, ay huwag muna kaming paakyatin, mga minamahal. So bakit sinabi ni Moses, mga minamahal ko? Sapagkat alam niya na kapag wala ang presensya ng Diyos, ng ating pinakamamalapay noon, hindi niya kaya. Wala siyang magagawa, mga minamahal ko. Tandaan po natin, mga minamahal ko. Without the presence of God, you can do nothing. Wala tayong magagawa, mga minamahal. Hindi natin kaya na gawin ang kalooban ng Diyos. Bagamat meron tayong pananampalataya noon, alam natin, nakapagbasa na tayo ng Bible, mga minamahal. Nung wala pa tayo dito, narinig na natin. Pero, nasan tayo sa mga oras na yon? Nandun po tayo sa kasalanan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Wala ho tayong magawa. Hindi natin kayang gawin.
mga minamahal. Ngunit, nung tinanggap natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ito ngayon ang buhay natin, mga minamahal. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nagagawa natin, ating sinisikap na gawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kaya makita po natin, ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Ronald Mera, the end-time prophet of a loving God, ang ating beloved na pastor, mga minamahal nila sa Mera, sa kanila pagtuturo, mga minamahal, lagi nilang sinasabi sa atin, mahalaga na kapag pumunta tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, uuwi tayo. Pagkatapos ng gawain, uuwi tayo. Na baon-baon natin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So wala tayong magagawa, mga minamahal ko. Kaya ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, magmumula sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang maayos na pamumuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal ko. Itatama ang lahat sa buhay natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Sabi po ng banal na kasulatan, ito ang kahalagaan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, Psalms chapter 17, verse 1 and 2. Yan po. From the book of Psalms, chapter 17, verses 1 and 2. Hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips. Verse 2, let my sentence come forth from thy presence, let thine eyes behold the things that are equal. Yes, hallelujah. Dito po sa awit kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 2. Digid mo ang matuwid, O Panginoon, pakinggan mo ang aking daing. Ulinangin mo ang aking panalangin na hindi lumalabas sa mga mandarayang labi. Mga galing ang iyong harapan, ang aking katulan. Masdan ng inyong mga mata ang karampatan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay, mga minamahal ko, ay iaayos ng mahal na Panginoon ang ating pamumuhay, mga minamahal. Magaling na pangungusap, mga minamahal, na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, sabi ng Biblia, mga minamahal ko. Kaya, kapag ang tao po'y wala sa presensya ng mahal na Panginoon, napakahirap mamuhay ng maayos na pamumuhay, mga minamahal ko. Walang direksyon. Makita natin ang buhay. Kapag wala sa mahal na Panginoon, walang presensya ng mahal na Panginoon, nabubuhay lamang para sa Kanya, mga minamahal. Yun ang buhay na wala sa mahal na Panginoon. Ngunit tayo ngayon, mga minamahal ko, nabubuhay tayo, hindi po para sa sanlibutan ito, hindi para sa ating sarili, mga minamahal ko, kundi ngayon nabubuhay tayo dahil sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagkaroon ng maayos at tamang pamumuhay, mga minamahal, na ituwid natin ang mga mali sa buhay natin. Yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon sa buhay po natin, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon tayo ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, na ang bunga nito, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagdulot ng kapayapaan sa buhay natin, mga minamahal. Hindi katulad ng araw, mga minamahal ko, ang buhay nga natin ay para lang, sabi nga ng banal na kasulatan, katulad ng taong walang pananampalataya, kung saan lang mapunta, mapadpad, ang sabi ng Biblia, ganun ang buhay natin nung araw, mga minamahal ko. Ngunit ngayon, alam natin ang tinatahak ng ating buhay, mga minamahal ko. Hallelujah! Ang tinatahak ng buhay natin, mga minamahal ko, ay ang pangako ng Diyos, ang ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah! Sabi ng Biblia, ating munang buksan ng James, chapter 1, verse 6. From the book of James, chapter 1, verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.
Sa aklat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Amen. Praise God. Kaya nga pag walang presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, wala ring pananampalataya, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, nandun ang pag-alinlangan, gaya lang tayo ng mga minamahal sa alon ng dagat na tinutulak ng hangin, ipinapadpad sa magkabila, mga minamahal ko. Ganun ang buhay kapag wala sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Dahil sa walang pananampalataya, mga minamahal ko, magkakaroon niya ng dalawang akala. Double-minded, mga minamahal ko. Talagang yun po ang umahadlang minsan sa paglago ng isang Kristiyano, yung pag-alinlangan, mga minamahal ko. Hallelujah. Sabi ng Biblia, James chapter 1, verse 8. From the book of James, chapter 1, verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Sa aklat ni Santiago, Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Amen. Praise God. Kaya kapag mayroong dalawang akala, mga minamahal ko, mawalan ka ng kapayapaan yan, mga minamahal ko. Hindi mo alam kung magpapatuloy ka ba o hindi, mga minamahal ko. Ngunit kung ikay may pananampalataya, mga minamahal ko, hallelujah, praise God, nananampalataya ka na kailangan mo maglingkod at magpatuloy sapagkat ang dulo nito ay ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Magpapatuloy ka, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng maayos sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At yan po, mga minamahal ko, ay kinakailangan mo na laging makinig ng salita ng Diyos. Kung wala ka pang pananampalataya, mga minamahal ko, praise God, upang dumating sa iyo ang presensya ng mahal na Panginoon, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, Romans chapter 10, verse 17, mga minamahal, tandaan po natin, napakalaga po ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. The book of Romans chapter 10, verse 17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma Kapitulo 10, versikulo 7. Kaya nga ang paniniwala ng gagaling sa pakinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yes, hallelujah. Saan manggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig mo at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo po, hindi po tayo tumitigil na makinig ng salita ng Diyos dahil dito nanggagaling ang ating pananampalataya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung hindi ka nakikinig ng Word of God, paano lalago pananampalataya mo, mga minamahal ko? Praise God. Ang iba nga sa atin, hindi na po makapagbukas ng Biblia sa kanilang mga tahanan. Dito na lang sa ating bahay-sambahan, nakakapakinig, mga minamahal ko. At pagdating dito, hindi ka pa makinig, mga minamahal ko, malaking mawawala sa iyo. Mga minamahal ko, pinapahalagan po ng bawat anak ng Diyos ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Kahit kumain ka ng kumain sa mga sikat na restaurant, hindi mabubusog ang kaluluwa mo, mga minamahal. Ang kailangan mo ay ang makinig ng salita ng Diyos para lumago ang pananampalataya natin, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At hindi po nagkulang ang ating dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Ating beloved ng Pastor, mga minamahal, na patuloy at patuloy ay tinuturo sa atin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, kailangan natin lumapit sa presensya ng Diyos, mga minamahal ko. Sabi ng Banal na Kasulatan, na kung saan nasaan ang presensya ng Diyos, nandun po ang tinatawag na kapahinahan o kapahingahan, mga minamahal ko. Praise God. At kapayapaan, nandun, mga minamahal ko, sa presensya ng mahal na Panginoon. Makita mo kapag wala ka sa mahal na Panginoon nung araw, talagang nandun po yung pagod na tayo.
Saan? Pagod na tayo sa kasalanan. Pagod na tayo nung araw sa paghanap ng kagalingan, mga minamahal ko. Bagamat marami tayong iba sa atin, talaga naman sa financial, talagang marami sila. Pero wala silang kapayapaan. Ganun ang tao ngayon, mga minamahal ko. Lalong-lalo po sa ating panahon ngayon, mga minamahal ko. Hindi nila alam saan sila pupunta, mga minamahal. Talagang ang ating mundo ngayon ay painit na ng painit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi po tayo bago na nangyari sa ating daigdig, mga minamahal ko. Sapagkat yan ay mga tanda lamang na malapit na darating ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Kaya kapag ito'y nakikita na natin, mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong mawala sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, praise God. And he said, my presence shall go with thee, I will give the rest. Sabi ni Moses, mga minamahal ko, kaya hindi pwedeng mawala ang presensya ng Diyos. Mga minamahal ko, nung inutusan siya ng mahal na Panginoon, ayaw ni Moses, napupunta siya doon kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah, dahil alam niya wala siya magagawa, mga minamahal ko. Kahit tayo man, mga minamahal ko, wala tayong magagawa, mga minamahal ko. So bakit tayo nandito ngayon, naglilingkod, mga minamahal ko, bagamat sinabi nila, mainit ang panahon, pero nagsisikap tayo na makarating sa gawain ng Diyos, mga minamahal ko. Ayan po, mga minamahal. Hallelujah. Ang ginagawa ng presensya ng mahal na Panginoon, Banal na Espiritu ng Diyos, nagtutumulak sa atin. Ginaguide tayo, mga minamahal ko, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng mawala sa presensya ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At ang katunayan, mga minamahal ko, sa katotohanan, tayo po'y nilikha ng ating mahal na Panginoon para manahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. First book of the Corinthians, chapter 6, verse 19. What? Know you not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19. O hindi po ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Yes, hallelujah. Praise God. Sabi ng Biblia, ang ating mga katawang ito ay templo ng Diyos, mga minamahal. The temple of the Holy Ghost, mga minamahal ko, at hindi ito sagaan atin, hindi natin sarili ito, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Kaya pala tayo nililinis ng mahal na Panginoon. Pinabanal tayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi ito po ay templo ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Sa atin mananahan, sa ating mga puso, ang presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hindi po sa mga ginawa ng kamay ng tao. Doon mananahan ang kanyang presensya. Kundi tayo po, mga minamahal ko, ang pananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pala nung tinawag tayo, nililis tayo ng mahal na Panginoon. Inalis ang kasalanan sa buhay natin. Inalis ang mga bisyo, mga minamahal ko. Pinabanal na mahal na Panginoon ang ating mga sarili, mga minamahal ko, na hindi lamang sa kasuotang panglabas, kundi hanggang kalooban ng ating puso, ay nililinis ng ating dakilang Diyos upang ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon ay mananahan sa atin. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Praise God. Hindi sa ginawa ng kamay ng tao. 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Ayan po. Second book of the Corinthians, chapter 6, verse 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Yes, hallelujah. Ikalawang mga Korinto, Kapitulo 6, talata po'y 16. At anong pakikipagkaisa, mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, manana,
Manahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia,